A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabatid natin ang ating relihiyong Islam ay naghihikayat sa pagpapatawad, pagtitiis at pagpaparaya. Na ganun pa man, ang pagpaparaya ay ang pinakadakilang antas ng lakas at ang pag-ibig sa paghihiganti ay ang unang pagpapakita ng kahinaan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar pangkadakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at magsikapit kayong lahat ng mahigpit sa lubid ng Allah at huwag maghihiwalay at inyong alalahanin ang biyaya ng Allah sa inyo nang kayo'y magkakalaban at saka pinagbuklod niya ang pagitan ng inyong mga puso kaya't sa pamagitan ng kanyang biyaya kayo'y naging mga magkakapatid at kayo dati ay nasa bingit ng hukay ng apoy at saka kayo'y iniligtas niya mula doon. Gayon din inilinaw ng Allah para sa inyo ang kanyang mga palatandaan baka sakali kayo'y mapatnubayan. Kaya ayon mga kapatid sa pananampalataya, na nadadala pa rin ang tao, ngunit nadadala pa rin ang tao sa kapusukan, kaya naaapakan pa rin ang karapatan ng iba. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan dito nalilitaw ang paghihiganti. Kaya dito mga kapatid na dahilan kung bakit naghihiganti ang isang tao, na dahil na hindi dinaan sa tama na naaayon sa Islam ang kapangyayari sa kanyang buhay dahil siya'y inapi. Kaya tanong natin dito, bawal ba ang paghihiganti sa Islam? Na pinagbabawal kung hindi idinaan sa tama o hindi ito naaayon sa ating relihiyong Islam. Dahil ang paghiganti para sa isang maliit na pag-iinsulto ay papunta sa mas malaking pang-aalipusta. Kaya ang galit ay isa sa pinakamalaking dahilan na nagdudulot ng pinsala sa taong naghihiganti. Kaya ang isang tao ay nagagalit, tinatawag siya ng kanyang sarili sa karahasan at paghihiganti. Ang paghiganti ay isang nakakasalanta o nakakapinsalang kilos laban sa isang tao upang katbilang pagtugon sa isang daing o paglabag, reklamo, dalamhati o sama ng loob, tutuman ito o akala. Ang paghiganti ay umuudyok sa tao ng malakas para saktan ang iba at minsan patungo sa krimen na dahilan kung bakit nababahiran ng dugo ang kamay ng isang tao dahil naghihiganti. Dahil sa kanyang galit, dahil gusto niyang makuha ang kanyang karapatan. Kaya kung titingnan natin na si Musa alayhi salam ay naghiganti rin siya sa bato. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dati ang mga angkan ng Israel ay naliligo ng hubot-hubad at nagtitinginan sa isa't isa, habang si Musa naman ay naliligo ng mag-isa. Kaya't kanilang sinabi, sumpa man sa Allah, walang humahadlang kay Musa na maligo kasama natin maliban na siya ay luslus. Kaya nang siya ay pumunta minsan para maligo, kaya inilagay niya ang kanyang damit sa bato. At saka tumakas ang bato, dala ang kanyang damit, kaya lumabas si Musa para sundin ito at nagsabi, ang aking damit